Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Ocean Heap, kung saan lagi tayong may bagong natututunan. Ako si Maria, at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang 10 mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa ibang tao. Alam nyo ba, may mga salitang kayang bumuo o sumira ng relasyon, reputasyon, at tiwala. Kaya't ang episode na ito ay tungkol sa tamang pag-iingat at pagsasalita sa tamang oras. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Bakit nga ba dapat tayong maging maingat? Ang dahilan ay simple. Bawat salita ay may epekto. Minsan, ang hindi sinasadya na pagbabahagi ng impormasyon ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Kaya mahalaga ang timing, context at pagkilala kung sino ang kausap mo. Ang unang bagay na dapat mong pag-isipan ay ang pagbabahagi ng negatibong opinyon tungkol sa sensitibong isyu. Halimbawa, politika o relihiyon. Minsan, kahit gaano tayo kasigurado sa paniniwala, hindi lahat ay handang tanggapin ito. Kaya mahalaga ang tamang lugar at panahon. Ikalawa, ang pagbabahagi ng sobra-sobrang detalye tungkol sa pinansyal na estado mo. Minsan, kapag masyadong bukas, nagiging sanhi ito ng inggit o panghuhusga. Protektahan ang inyong privacy. Pangatlo, ang pagbabahagi ng sobrang detalye tungkol sa iyong relasyon, romantiko man o hindi. Minsan, mas mabuting pag-usapan muna ito ng pribado kaysa ibahagi sa iba. Ikaapat, ang pagbabahagi ng mga pangarap na hindi pa sigurado. Hindi lahat ay susuporta sa iyo, at ang negatibong opinyon ng iba ay maaaring makaapekto sa iyong motibasyon. Buuin muna ang plano bago ito i-share. Ikalima, ang pagbabahagi ng negatibong opinyon tungkol sa nakaraan. Hindi lahat ng tao ay kailangang marinig ang mga komento mo, lalo na kung ito'y tungkol sa kanilang pagkatao o desisyon. Bakit natin dapat iwasang i-share ang mga emosyon na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Ang dahilan ay hindi ito ganap na nabibigyang linaw sa ating isipan, kaya't ang pagbabahagi nito ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa iba. Halimbawa, galit o pagkalito sa isang sitwasyon. Ang intensyon mo ay maaaring magbago sa oras, ngunit ang epekto nito sa makakarinig ay maaaring manatili. Tips. Magbigay ng oras sa sarili na mag-isip at mag-reflect bago magbahagi. Iwasan ang impulsive na pagbabahagi sa social media o sa hindi mapagkakatiwalaang tao. Sa inyong mga kaibigan, ano ang pinakamagandang paraan upang ma-handle ang ganitong emosyon? I-share ninyo ang inyong tips sa comments. Ang ikapitong bagay na dapat nating iwasan ay ang pagbabahagi ng mga impormasyon na may kinalaman sa tiwala ng ibang tao. Halimbawa, mga confidential na detalye tulad ng lihim nila sa trabaho, relasyon, o personal na buhay. Tandaan, kapag ang tiwala ay nasira, ito'y napakahirap ng ibalik. Example, kwento ng kaibigan. Ang pagbabahagi ng kanilang personal na problema na hindi nila inaprubahan. Sa trabaho, ang paglabas ng company secrets na dapat confidential. Tips. Kung hindi sigurado, itanong muna sa tao kung okay lang itong i-share. Magkaroon ng boundaries sa bawat relasyon. Paano ninyo mapapanatili ang tiwala sa relasyon o kaibigan? Magbigay ng sagot sa comments. Mga ideya na maaaring makasakit sa damdamin ng iba. Ang ideya o komento na makakasakit sa damdamin ng ibang tao, lalo na kung hindi mo intensyon, ay dapat pag-isipan mabuti bago banggitin. Halimbawa, mga biro o komentaryong may sensitibong tema tulad ng kalusugan, pagkatao o pamilya. Kahit gaano pa ito kasimple, maaaring magdulot ito ng masakit na epekto. Tips. Gumamit ng filter. Isipin muna ang impact ng sasabihin mo sa makakarinig. Mas mabuting manahimik kaysa magsalita ng maaaring makasakit. Share naman kayo ng mga karanasan kung saan may nasabi kayong hindi sinasadya at paano nyo ito naayos. Mga detalyeng pampamilya na maaaring magdulot ng alitan. Sa pampamilyang usapin, may mga bagay na dapat limitahan sa pagbabahagi, lalo na kung ito'y maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan o hidwaan. Halimbawa, mga sikreto o problema sa pamilya. Ang pagkakamali sa paghawak ng mga ganitong usapin ay maaaring magresulta sa mas komplikadong sitwasyon. Pagpapasapasa ng intriga sa loob ng pamilya. Mga komento tungkol sa isang kamag-anak na maaaring ikagalit ng iba. Panatilihin ang pribadong usapan sa loob lamang ng pamilya. Maghanap ng neutral na mediator para sa malalaking isyu.
Anong payo ang maibibigay niyo sa ibang tao tungkol sa pampamilyang usapin? Share niyo ang sagot. Mga impormasyon na confidential sa trabaho o organisasyon. At panghuli, ang pagbabahagi ng confidential na impormasyon tungkol sa trabaho o organisasyon. Ang ganitong paglabas ng detalye ay hindi lang unethical, maaaring makaapekto sa reputasyon mo at ng kumpanya mo. Halimbawa, ang pagbabahagi ng client information, business strategies, o anumang bagay na sensitive. Pag-usapan ang confidential meeting sa maling tao. Pagbahagi ng impormasyon na laban sa NDA, Non-Disclosure Agreement. Sumunod sa mga privacy guidelines ng kumpanya. Laging magtanong kung hindi sigurado kung ang impormasyon ay confidential. Para sa mga professionals sa audience, paano ninyo nilalapitan ang ganitong usapin? Share your insights sa comments. Sa episode na ito, napag-usapan natin ang 10 bagay na hindi dapat basta-basta sinasabi. Ang bawat isa ay mahalaga para sa mas maayos na komunikasyon at relasyon. Salamat sa inyong pagsama at naway may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang inyong thoughts. Hanggang sa susunod mga kaibigan. Sa mas pinahaba at detalyado nitong bahagi, makikita ang mas malalim na elaborasyon para sa bawat punto na magbibigay halaga at maayos na pagsasama-sama ng bawat isa. Sabihin mo kung gusto mo pang madagdagan ang mga nabanggit na mensahe na maaring mapakinabangan sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Huwag kaligtaang mag-like, share at subscribe sa ating munting YouTube channel at Ocean Heap para sa marami pang paksa na ating mapapanood at makakasiyahan hanggang sa muli nating pagkikita.